Ayan yung bias nyo. Nasa 0.4. Okay, nasa 0.4 yung kabila. Dito naman sa kabila. Delikado. Nasasabi ko delikado eh. Bali sisingit muna tayo ng mga integrated na unit kasi busy si Paring Ray. Puro pang umaga yung pasok niya. Hindi makakasingit dito sa may shop natin or hindi makakapag-extra. Ngayon, mapipilitan tayo gawin to. Shoutout sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Okay, maraming salamat sir ha. Bali dalawa ito. Yung isa is live fit na 1,000 kaso medyo malala. Ngayon, pasensya na, medyo kwentuhan muna tayo, siyempre. Issue nito, garalgal. Merong channel or merong side na garalgal. Ngayon, meron ng GoGT dito sa akin eh. Sabi ko, banatan mo yan. Kaya nga ito, nakabaklas na to. Kaso, nahirapan siya, hindi niya kabisado. Ngayon, tayong gagawa kasi medyo matagal na rin to dito. Mga nasa 2 weeks, mahigit na. Ngayon, merong garalgal na tunog. Okay, may nakakabit na speaker yan, left and right. Tapos, may audio input. Yan, cellphone natin na isa. Okay, naka-play na yan. Naka-on na ito. Pakinggan nyo. Diba? Yung dalawang miday ko yung kinabit para mas marinig nyo na merong garalgal. Merong isang channel dyan na garalgal yung tunog niya. Yung isang side is good. Ngayon, problema niyan ay wala dito sa may tone control niya. Ang pinaka problema niyan dito sa may amplifier. Ang cost or anong pinaka issue or anong pinanggalingan kung bakit garalgal yung tunog, kalawang to. Makikita nyo, ayun siya kalawang na yung paa ng mga transistor namumula, di ba? Ayan, kalawang yan. Nakalawang resistor and then transistor. Ngayon, ang gagawin natin dito, kuha na to, hindi lang channel 1 yung channel 1 or channel 2 or light channel yung gagawin natin. Kundi halos lahat ng mga kinakalawang dito na parts is tanggalin natin or bunutin natin, palitan natin, di ba? Focus tayo nito. Baklasin ko na ito. Nakatanggal na pala kunti na lang tornilyo na tira. Baklasin ko muna. Legendary na amp ito eh. Nabaklas ko na yung board. Ayan. Ang gagawin na lang natin dito, bunutin natin lahat to. Ayan, bunutin natin lahat ng 5401 and then 551. Itong 1837 for 793. Malalaki naman pa niyan eh. Hindi naman ganun kaya nakalawang yan. Ito talaga yung maliliit, yung 551, 5401. Bunutin ko lahat yan. Yan, lahat na ng area na nandito. Bunutin natin, palitan natin ng bago. And then, yung mga resistor na tingin kong malapit na maputol, palitan natin. Tapos, mamaya, i-varnish natin to. Okay? Minaklas ko na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And dosing 10 piraso na tuloy. 2N551 and then 2N5401. Okay, ito putol na ngayon paa nyo. Ayaw mag-focus yung camera ko. Ayan, putol siya. Ayan, palitan na lang natin. Although yung iba pwede pa. Pwede pa naman yung iba. Nangingitim lang pero ganoon din naman eh. Palitan na lang natin ng bago lahat, di ba? Para wala na masabi si bossing. Ayan, okay. Ayan, tanggal na lahat yan. Okay, palitan natin. Nila naman yung sira niyan. Palitan ko na ng mga bagong pyesa. Okay, yung transistor ba? Yan dami nating stock. Although konti na lang to. Kailangan pa ulit umorder ng panibago. 2N551, 2N5401. Okay. Ayan, ngayon pasadahan natin ng varnish to. Bubusan ko ng varnish to tapos brushin para ma-prevent yung pagkakalawang ng mga parts. Okay, bago yan bago mga pinampalit natin. Same din dito sa may likod, pati dito sa likod siguro maaari brushin natin to ng varnish dito.
Ayan, para iwas corroded. Okay, yung varnish na ginagamit ko ay ito. Ayan, kunin ko lang ito yan, varnish, electrical varnish. Nabibili ito sa mga electrical supply. Okay, ito yung papayad natin. Tapos okay na, testing natin ulit kung sana maging okay. Ito na, nai-varnish ko na siya, kaya kumikintab, oh. Makita nyo sa camera natin. And then ito naman yung likod niya, or may nakaharap pa tawag dito. Ayan, naka-varnish na siya, oh. May kinang-kinang na. Ngayon, sukatan natin ng biasing kung normal yung bias niya. Okay, paano kayong setup natin? Ito, 2.5. Ngayon, pag ganito na lang pwesto, pwede na to. O, tira. O, on. Observe natin kung mag-relay. Ayun, dito ang delikado. Ayun, nag-relay siya. Ang delikado to. Magkakamali tayo rito. Ayan, bias nyo. Nasa 0.4. Okay, nasa 0.4 yung kabila. Dito naman sa kabila. Delikado. Nasasabi ko delikado eh. Pumutok. Yan sinasabi kong delikado. Yan, oh, muntik na maputol yung tester ko. Ganun kalakas. Mataas yung supply nito eh. Kaya mag-ingat kayo. Kita nyo, hindi man lang umilaw yung bulb natin. Oh. Ibig sabihin, buo pa yung kwan niya. Buo pa yung output niya. O, tuloy tayo. Tinatakot lang tayo niyan. Kaya mag-ingat kayo kapag nagto-troubleshoot kayo. Kung wala akong bulb noon, tapos na yun. Sibak na yun. Kaya nangangambang ako eh. Sabi ko naman delikado yung piston natin Walang bias dito. Okay. Dito na side, walang bias siya. Baka may resistor naman na may sira. Kita nyo? Hindi ko natapos kagabi kasi ginabot ako ng gabi. Inuwi ko sa bahay. Inuwi ko na lang sa bahay ulit to. Hindi ko lang pinakita kung paano ko siya ginawa doon sa bahay. Lintik niyan, kaya pala wala siyang bias. Ito. Tayo mag-zoom tong camera ko. Ayan. Ayan. Ito to. Value nito ay 100k. 100k oh. Brown, black, yellow. 100k. Na-open pala tong lintik na to. Na-open. Papunta yan dyan sa may paanang itong transistor oh. Na-open nito kaya walang bias. Ngayon, tanggalin ko to, palitan ko, hindi pakita ko sa inyo na wala siyang resistance na. Binaklas ko na yung yung stock nyo. Ayun, mag-focus ng camera natin. Ayan, brown, black, yellow. Tapos pinalit natin, same na din naman, siyempre 100k yan. Brown, black, yellow. Malaki lang siya, naka 1 watt. Wala akong makitang 1/2 eh. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung sinasabi ko na na-open. Ito tsaka yun, magkakulay sila oh. Pares blue. Open to eh oh. Makikita nyo, wala na oh. Oh. Walang continuity na. Open siya. Dapat gagalaw yan. Ngayon, itong pinalit natin. Yan, dapat gagalaw. Ayan, gagalaw. Naputukan pa ko kagabi eh. Kaya pala sabi ko hindi ko makita yung sira. Palit na ako ng bago hindi mo naman mapagkainalaan na masira itong 100k, di ba? Kasi 100k mataas ang value eh. Ayaman na, pero nasira na eh. Ayan, pinalitan na natin. 100k na 1 watt ang pinalit natin. Ngayon, testing natin kung may bias na. Sana meron na. Palitan na natin yan. Sukat tayo ng bias. Sana magka-bias na. Okay. Ito. Meron na. Ayun oh, meron na oh. Diba? Meron na. Goods na yan. Ikaw natin, baka mamaya. Okay.
Okay, tuloy. Nagbawas lang tayo ng memory natin. Napuno yung memory ng cellphone natin. Ayun, naging okay na. Naging okay na yung bias niya. Yun lang. Na-open din pala yung 100K. Wala tuloy ako sa momentum. Ito siya, open to. Tapos yan, pinapalitan natin halos lahat ng transistor kasi kinakalawang na. Although yung iba, pwede pa naman sana. Kaso pinalitan na natin lahat. Okay, sana ba yung 100K na yun? Ito. Yan. Ngayon, balik natin to. Tapos, testing natin napatunog ko na sana. Kaso lang, may kunting ugong yung kabilang channel. Step by step na pag-troubleshoot. Kapag nakalagay itong input galing dito sa my tone control, tsaka magkaroon ng humming yung kabilang side. Pero kapag nakaangat, normal siya. Ngayon, pakita ko muna sa inyo Okay? Yan, dito nilagay ko muna yung baliktad, teka lang. Prod natin na negative, yung pala yung in-steady natin. Ngayon, pansinin nyo. Yan, nakauna yan. Nihang ko tinanggal ko yung input or tinanggal ko yung kable galing tone control. Kung mapapansin nyo, ito, naka-range tayo ng 2.5. Dito, na side, wala, di ba? Wala man lang galaw, Tapos dito, same lang din. Ngayon, kapag ibalik natin to, babalik ko balik ko tong sa may tone control. Ayan, binalik ko na. Okay. Ngayon, ito mangyari Ano gumagalaw Akala mo may DC siya. May kunting galaw talaga siya May humming na yan. May humming na yan sa amplifier. Pero dito, halos wala talaga siyang galaw. Normal na normal. Pero dito, may maramdaman ka na parang gumagalaw Okay, kaya may humming na konti doon sa may kabilang side. Maaari siguro na nasa control ang sira nito dahil mapapansin nyo, yung mga control nyo, sobrang luma Di pa nakatikim ng palit to. Ayun, ang gagawin ko muna, palitan ko muna. Try ko muna palitan yung control. Kasi sa amplifier natin, walang problema yan. Ngayon, babaklasin ko na sana itong mga output. Ang problema ay buo yung mga output na ito. Ay, yung mga output tuloy. Yung mga potentiometer na to, luma lang siya pero buo. Chinik ko sa tester, buo siya. Pambira na hanggang dito, buo ito. Ang masama nito kung yung itong may problema yung control na yung malaki wala pa naman tayong pamalit nito. Ngayon, balik natin to. Sayang kasi buo. Ganda pa ng resistance niya original pa na control yan. Buo pa siya. Ganda pa ng resistance niya. Balik ko yan, lilinisan ko muna, balik. Tapos, testing natin ulit kung kapag ganun yan, try kong, o di kaya bago ko ibalik, pagpalitin ko ito, and then ito, pagpalitin ko. Yung nandito, ilagay ko siya dito. Tapos yung nandito sa my mic, ilagay ko siya sa my main. Okay, try natin. Umorder ako ng control sa online. Kasi wala namang stock sa Quiapo ng ganito. Ito, pinalitan natin, papalitan natin pala. Ito yung stock nyo. 100K na motor with motor control. Ayan Ito yung papalit natin. Ang problema, shafting naman. Mahaba itong shaft na in-order natin Mag-grind pa tayo nito. Ang layo nila. Bira na yan. Ang layo nila. Okay lang, umorder tayo para palitan natin. Medyo may kamahalan pala itong lintik na to. Ngayon, okay, pwede naman sigurong ikabit ko muna saka siya putulan or basta puputulan ko muna ito bago natin ikabit. Kasi ang problema, maingay yung control niya. And then para may ugong, may humming na konti. Ngayon, palitan ko muna. Ibalik na natin yung pinaka front panel niya. Tapos itong control, itong bago
Kumpara mo dito, may itim. Ito, kinis pa. Ito yung pinalitan natin. Pinutulan natin, ginrain natin to para mag-shoot lang yung knob niya. Okay, ngayon, may nakakabit na speaker to. Yung dalawang mid-high natin na yun. Okay, dalawang mid-high. Tapos may audio input natin gumagana na yung laptop. Ayun, ito. Mas maganda na siya. Wala na siyang kasabit-sabit yung tunog niya. And then, parang mas lumakas. Oh. Nagiging swabe yung tunog niya. Lalong gumanda yung tunog. Medyo may kamahalan lang ito. Parang nasa 260 ang isa nito. Itong isang motor, yung motor control lang to. Pwede naman convert to sa may ordinary lang. Kasi hanapin mo lang yung pin nito. Compare mo sa may 8 pin. Kaso nga lang, siyempre mawawala yung motor niya. Okay? Okay na, hanggang dito na lang. Buo pa. Buo yung mga control dito. Yung master volume, pinalitan natin. Ito. Tsaka, ayun, 100k yung trader. Okay, sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na kung sakaling may encounter nyo yung ganitong klaseng unit, di ba? Yun nga, yung 100k, tapos pangit tutunog. Balitan nyo na lang yung control niya. Okay, hanggang dito na lang. Hindi na ako magpapaalam